Alam mo ba na may isang ideya na parang napakasimple, pero kapag inisip mo ng mabuti, sobrang komplikado pala? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang araw, biglang mangyari ito? Pilipinas lang ang pinapayagang dumaan sa Strait of Hormuz. Oo, tama ang narinig mo. Walang ibang bansa, tayo lang. Sa unang tingin, parang panalo tayo, di ba? Murang gasolina, mas mababang presyo ng bilihin, mas magaan ang buhay. Pero teka lang, sigurado ka bang ganun nga ang mangyayari? O baka kabaliktaran pa? Sa panahon ngayon, isa sa pinakamainit na usapan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Halos linggo-linggo may dagdag. Halos araw-araw, ramdam sa bulsa. Kaya natural lang na may mga tanong tulad nito. Paano kung tayo na lang ang may kontrol sa oil route? Paano kung tayo lang ang may access? Bababa ang presyo? Mukhang simple, pero ang sagot, hindi mo inaasahan. Ang langis, hindi yan basta produkto lang. Isa itong global commodity. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagtatakda ng presyo. Ang mundo ang nagtatakda. Kahit saan ka pa kumuha ng langis, kahit gaano kamura ang pagkabili mo, kung mahal ito sa world market, mahal mo rin ito ibebenta. Bakit? Dahil sa isang salitang dapat mong tandaan. Opportunity. Halimbawa, nakabili ka ng langis sa halagang 50 pesos kada litro. Pero sa global market, ang presyo ay 80 pesos. Tanong, ibebenta mo ba ito ng 50 pesos sa Pilipinas? O ibebenta mo ng 80 pesos para kumita ka ng mas malaki? Siyempre, 80 pesos. At dito pumapasok ang katotohanan. Kahit makakuha tayo ng murang langis, hindi ibig sabihin murang gasolina na agad. Ngayon, isipin natin ang mas malalim na epekto ng ideya na to. Kung Pilipinas lang ang pinapayagang dumaan sa isang critical oil route, ano ang mangyayari sa ibang bansa? Simple, mawawalan sila ng access. Kukulangin ang supply nila. Magkakaroon ng panic buying. Tataas ang presyo globally. At kapag tumaas ang presyo sa buong mundo, tataas din sa Pilipinas. Oo, kahit tayo pa ang may exclusive access. Ito ang pinaka-nakakagulat. Imbes na bumaba ang presyo, posibleng lalo pa itong tumaas. Bakit? Dahil kapag nagkagulo ang global supply, tumataas ang presyo ng crude oil, tumataas ang presyo ng transport, tumataas ang presyo ng lahat ng produkto. At dahil import-dependent ang Pilipinas, wala tayong takas. Maraming nagtataka, bakit hindi na lang kontrolin ng gobyerno ang presyo? Simple lang ang sagot, deregulated ang oil industry. Ibig sabihin, private companies ang nagbebenta. Sila ang nag-a-adjust ng presyo. At ang basehan nila, global market pa rin. Kahit gustuhin pa ng gobyerno na pababain, may limitasyon ng kontrol nila. Akala ng marami, kapag may supply ka, solve na. Pero hindi ganun kasimple. May mga dagdag pa. Refining cost, shipping cost, storage cost, taxes. At bawat isa sa mga ito, nagpapataas ng presyo. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa video na ito yun. Ang presyo ng gasolina ay hindi lang depende sa kung saan ito baling, kundi sa global demand, global supply, political tensions, at market behavior. At higit sa lahat, sa galaw ng buong mundo. Dahil hindi lang ito tungkol sa gasolina, ito ay tungkol sa pamasahe, presyo ng pagkain, kuryente, kabuhayan. Isang galaw sa oil market, domino effect sa buong ekonomiya. Ngayon, balik tayo sa tanong. Kung Pilipinas lang ang may access sa Strait of Hormuz, bababa ba ang presyo ng gasolina? Sagot, hindi garantisado. At posibleng mas lalo pang tumaas. Kaya sa susunod na marinig mo ang tanong na, bakit hindi na lang ganito?
Bakit hindi na lang kontrolin? Alalahanin mo ito. Sa mundo ng langis, walang simpleng solusyon. Dahil bawat desisyon, may kapalit. At minsan, ang inaakala mong sagot, siya pa palang problema. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content na nagpapaliwanag ng mga bagay na akala mo simple lang, like, comment ang next topic at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga ganitong usapan. Dahil dito, ginagawa nating simple ang komplikadong mundo.